Sa probinsya, may mga kwentong hindi mo gugustuhing marinig, lalo na kapag Pasko. Sa video na ito, malalaman mo ang karanasan ni Trina, isang kabataang bumalik sa kanilang bayan at natuklasan ang madilim na sikreto ng kanilang lugar. Isang kulto ang nagtatago sa kabundukan at may mga nilalang na naglalakad sa dilim, naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Paano haharapin ni Trina ang takot na dulot ng mga ritual at anino sa gabi? Alamin natin. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko na hanggang ngayon ay nagpapayanig sa akin tuwing naaalala ko. Ako nga pala si Trina. Sa ngayon ay nakatira na ako dito sa Maynila. Pero noong 2015, sa probinsya pa ako nakatira. Umuwi ako galing Maynila noong December 2015. Doon ako nag-aaral at naisipan kong sa amin na magpasko. Pagdating ko sa amin, napansin ko na kakaunti ang mga tao sa labas. Usually kasi kapag Disyembre marami ang naglalakad sa labas. Maraming nagtitinda ng kung ano-ano, maraming nagbibisikleta, naglalaro, nagkukwentuhan. Pero noong araw na yon, halos wala akong nakitang tao. Nagtanong ako sa driver ng tricycle na sinasakyan ko. Sabi niya may lumalabas daw na kulto sa kabundukan. Medyo kinilabutan ako nung marinig ko yon kasi parang may kakaiba talaga sa paligid. Ang sabi niya, may mga nawawala raw na tao sa bayan namin. Nakita raw yung iba sa kabundukan na may ginagawang ritual. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung pangalan ng kulto. Basta, ang sabi ng driver, yung mga tao raw na nawawala ay mga napoposes ng leader ng kulto. Kaya kahit na mga bata, babae o matanda, ay nagagawa raw nilang buhatin at dalhin sa kabundukan. Kaya raw walang mga tao sa labas ay dahil natatakot silang dukutin ng mga miyembro ng kulto. Nung makarating ako sa bahay, nakalimutan ko na agad yung sinabi ng driver. Busy kasi yung mga magulang ko sa mga problema nila. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yon. Basta, nawala sa isip ko yung tungkol sa kulto. Sa gabi naman, natatakot ako na lumabas ng kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit, basta may bumubulong sa akin na may naghihintay sa akin sa dilim. Hindi ako makatulog. Sabi ko kay mama yung nararamdaman ko, pero sabi niya, naninibago lang daw ako. Tapos nagpanaginip ako. May mga boses na bumubulong sa akin. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi nila. Basta, paulit-ulit lang sila. Pagkagising ko, lumabas ako ng kwarto. Madaling araw yon. Nakita ko na bukas yung ilaw sa kusina. Nandun si mama. Sabi ko sa kanya, may bumubulong sa akin sa panaginip ko. Sabi niya baka raw naninibago lang ako. Tapos pinatay niya yung ilaw. Bumalik siya sa kwarto niya. Ako naman, bumalik sa kwarto ko. Pagpasok ko, nakita ko na bukas yung ilaw. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko na pinatay yung ilaw. Natulog na lang ako. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako nakakatulog ng walang ilaw. Kahit sa umaga, natatakot ako sa dilim. Kahit sa ilalim ng kama, natatakot akong silipin. Parang may nakatago doon na naghihintay lang sa akin. Isang gabi, hindi ako makatulog. Nakabukas yung ilaw sa kwarto ko, pero nakapatay yung ilaw sa labas. Narinig ko na bumukas yung pinto ng kwarto ni mama. Bumangon ako, binuksan ko yung pinto ng kwarto ko. Nakita ko na may naglalakad sa dilim. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nakita ko. Basta, hindi siya tao. Para siyang isang malaking unggoy na naglalakad sa dalawang paa. Pero yung mga mata niya, parang walang buhay. Ang balahibo niya, parang madumi at magaspang. Nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako nakagalaw. Tinitigan ko lang siya habang papalayo. Tapos bigla siyang tumakbo palabas ng bahay. Kinuwento ko kay mama yung nakita ko. Sabi niya, baka raw naninibago lang ako. Pero hindi ako naniniwala sa kanya.
Nakipag-usap ako sa lola ko. Siya lang kasi yung kilala ko na naniniwala sa mga ganitong bagay. Binigyan niya ako ng mga anting-anting, sabay sabi na ito lang daw ang makakatulong sa amin. Tapos, kinuwento niya sa akin na may mga nakikita rin daw siyang mga nilalang na naglalakad sa dilim. Nung tanungin niya yung mga kapitbahay namin, sabi nila, ganon din daw sila. May mga nakikita raw silang naglalakad sa dilim. Natatakot lang daw silang lumabas dahil baka madukot sila ng mga nilalang na yon. Ang sabi ni Lola, yung mga nilalang daw na yon ay mga miyembro ng kulto na sinasabi ng tricycle driver. Habang papalapit yung Pasko, nararamdaman ko na parang may mga nagmamasid sa amin. Parang may mga matang nakatingin sa akin tuwing gabi. Alam ko na yung mga nilalang na nakita ko ay nagbabalik-balik sa bahay namin. Nung sabihin ko kay Mama, sabi niya, baka raw naninibago lang ako. Isang gabi nagising ako dahil sa mga boses na naririnig ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga boses. Nakabukas yung ilaw sa kwarto ko. Nakapatay yung ilaw sa labas. Bumangon ako, binuksan ko yung pinto. Nakita ko na bukas yung pinto ng kwarto ng kapatid ko. Nakabukas yung pinto sa labas. May mga boses na nanggagaling sa labas. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi nila. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko na may mga nilalang na naglalakad papunta sa kagubatan. Katulad sila nung nilalang na nakita ko noon. Nakita ko rin yung kapatid ko na walang malay. Binuhat siya ng isa sa mga nilalang na yon. Nanginig yung buong katawan ko. Parang gusto ko nang sumigaw sa takot pero kailangan kong kumilos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero naalala ko yung mga anting-anting na binigay ni Lola. Kinuha ko yung mga anting-anting. Tapos lumabas ako. Sinundan ko yung mga nilalang. Nakita ko sila sa gitna ng kagubatan. May isang altar doon. May nakatayo sa gitna. May hawak siyang itak. Inihiga nila yung kapatid ko sa altar. Doon ako tumakbo. Sumigaw ako. Nagulat sila. Napatras yung iba. Pero yung iba, sinugod ako. Pinagpapalo ko sila ng mga anting-anting ni Lola. Naglalaglagan yung mga balahibo nila. Sumisigaw sila na parang mga baboy. Yung nakatayo sa gitna ay sinugod din ako. Pero natakot siya nung makita niya yung mga anting-anting. Tumakbo siya palayo. Binuhat ko yung kapatid ko. Tapos tumakbo kami pa uwi. Pagdating namin sa bahay, wasak yung pinto. Wasak din yung pinto ng kwarto ni Mama. Nakita namin siya na nakahiga sa kama. Sabi niya, baka raw naninibago lang kami. Kinabukasan, nagdesisyon kami na umalis na sa probinsya. Hindi na kami bumalik kasi masyado ng delikado. Sobrang takot kami na baka maulit pa yung nangyari. Sa ngayon, dito na kami nakatira sa Maynila. Ilang taon na rin ang nakalipas, pero tuwing Pasko, lagi akong naglalagay ng mga proteksyon sa bahay namin. Naka-on din lagi yung mga ilaw. Kahit sa umaga, binubuksan ko yung ilaw. Kahit yung ilaw sa ilalim ng lababo. Lagi kong hawak yung mga anting-anting ni Lola. Kahit sa pagtulog, nakasukbit sa leeg ko yung mga anting-anting. Parang hindi na ako mapakali kapag wala sila. Lagi akong alerto lalo na tuwing Pasko kasi baka bumalik yung mga nilalang na yon. Sa kwento ni Trina, natutunan natin na minsan ang mga anino sa dilim ay hindi lamang katang-isip. Lagi tayong mag-ingat sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim, hindi ka nag-iisa.